Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. Isang napakasayang pananghalian na naman ang ating pinagsaluhan sa Itbulaga kanina dahil sa mga nagbalik sa Itbulaga. Not just one, but two. Una na dyan ang mga sex bomb dancers na pinainit nila ang Itbulaga kanina sa kanilang napaka-hot na dance move. Hindi talaga maipagkakaila na talaga na mga once natatak Itbulaga ka, babalik at babalik ka sa Itbulaga stage. At hindi lang yan, may good news. May round 2 agad ang Get Out, the sex bomb concert at prinomote nila yan kanina sa Itbulaga. Sa December 9 ito mangyayari at mas pinalaki pa nga po ang venue sa MOA Arena, kaya naman see you there mga kadabarkads. At ang pangalawang nagbabalik naman sa sugod bahay mga kapatid ay si Iza Calzado para naman yan sa Planax. May bago ngayon ang Planax. Ito yung Planax Hot, yung bagong panghaplas sa mga sumasakit-sakit, sa mga kasukasuan natin. Hindi daw po ito greasy at non-staining at kanina namigay din sila ng sample niyan sa Itbulaga Studio and syempre sa Sugod Barangay. Nagkaroon pa nga po sila ng palaro para po yan sa Planax. At sa mga naghahanap naman po ng mga tickets sa Santa Claus or Coming to Town, eto na lang po yung may offer ng TBJ or ng Itbulaga sa inyo, ang exclusive VIP pass na kung saan ay sa YouTube channel lamang po ng TBJ ninyo matatagpuan. Sabi nga dito Dabarkads, sa mga naghahanap ng tickets sa Santa Claus or Coming to Town, hindi na kayo mapafomo dahil may exclusive VIP pass kami sa inyo. Mag-subscribe na sa YouTube channel ng TBJ at i-click ang join button para makapanood ang concert at exclusive videos for you. So ito po yung link mga kadabarkads. I-click nyo lang yan tapos join at pwede na kayong magkaroon ng VIP pass. Meron kayong babayaran doon pero konti lang yan mga kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito kay Mr. Anjoy Liana kasi meron tayong bagong pasabog tungkol sa kanila. Pero bago natin pag-uusapan yan, meron tayong babasahin mula sa isang netizen. Sabi niya, grabe pala itong si Anjoy Liana, may utang pala ito kay Bossing at Mario Soto. Tapos nakuha pa niyang ganunin yung mga kadugo at nalalapit na tao sa pinagkakautangan niya. Dapat lang talaga nasingilin ni Bossing yang si Anjo, kaso nga lang ang sagot ni Bossing hayaan na lang daw. At pag nagkita sila hinamon ni Bossing, natingnan siya sa mga mata nito ng derecho. Ang tanong magagawa niya naman kaya yon? Baka tumiklop yang si Anjo na yan. Plus, hindi pala totoo mga kinakalat niya na kasama si Bossing na nakausap niya at tinawagan siya kasi si Maru Soto lang pala ang kumausap sa kanya. Tapos ito daw palang sinabi ni Anjo na naka-live-in yung asawa ni Jose. Ngayon, hindi pala totoo yon kasi nung time na magjowa sila pumupunta-punta lang si Anjo pala. Nako, sinungaling, ubod pala itong si Anjo. Make sure niya lang na may mga resibo siya sa mga paratang niya kay Tito Soto dahil ang naririnig ko, ongoing na daw ang kaso. Nako Anjo, maganda ka na ng pangpiyansa mo dahil 6 to 12 years ata pwedeng makulong. Grabe yun mga kadabarkads. At ayon nga po sa isang write-ups, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa showbiz at social media world. Anjoy Liana, dating aktor, komedyante at TV host ay posibleng makulong ng hanggang 12 taon matapos ang sunod-sunod na kontrobersyal na pahayag niya laban kina Senator Tito Soto at Vic Soto, dalawang malalaking personalidad sa industriya ng telebisyon. Ang isyong ito ay hindi na basta simpleng away ng mga artista. Ngayon, ito ay naging seryosong usaping legal dahil may posibilidad na ito ay pumasok sa ilalim ng cyber libel law ng Pilipinas. Nagsimula ang lahat ilang linggo na ang nakalipas nang mag-post si Anjoy Liana ng serye ng matitinding pahayag sa kanyang social media account. Sa mga post na yon, binanggit niya ang mga Soto brothers, lalo na sina Tito at Vic na may mga paratang na ikinagulat ng marami. Hindi man malinaw kung ano ang pinagmula ng hidwaan, sinabi ni Anjo na siya ay nainis sa mga taong ginamit siya sa showbiz
at pagkatapos ay iniwan. Marami ang nag-speculate na ito ay may kinalaman sa mga proyekto o hindi pagkakaunawaan sa produksyon ng isang dating show kung saan nagkasama sila noon. Ngunit, hindi inaasahan ni Anjo na ang mga salitang binitawan niya online ay maaari magdulot ng mas mabigat na kapali. Sa panahon ngayon, ang bawat post, comment o rant sa social media ay maaaring maging ebidensya sa korte. Ayon sa mga legal expert, ang Cybercrime Prevention Act of 2012 RA 10175 ay malinaw na nagsasaad na ang libel committed online ay may mas mabigat na parusa kaysa karaniwang libel. Sa ilalim ng batas, ang cyber libel ay maaaring magresulta ng 2 hanggang 12 taon na pagkakakulong depende sa mabigat ng paratang at ebidensya. Ayon kay Attorney Mariza Domingo, isang media law expert, kapag nag-post ka online ng paratang na makakasira sa reputasyon ng isang tao, lalo na kung public figure at ito ay walang sapat na basihan, maaari kang kasuhan ng cyber libel at dahil ito ay online, mas malaki ang reach, mas mabigat ang pananagutan. Sa kaso ni Anjo, lumalabas na mga siniwalat or sinulat niya ay public post na libo-libong netizen ang nakabasa at nakapag-share. Ito raw ang dahilan kung bakit mas tumindi ang epekto nito. Nang kumalat ang balita, agad itong naging trending topic. Ang iba ay kampi kay Anjo, sinasabing may karapatan siyang magsalita kung totoo ang kanyang nararamdaman. Ngunit marami rin ang nagsasabing may hangganan ang freedom of speech. Ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang artista at 2 alamat ng telebisyon. Ito ay isang paalala na sa mundo ng social media, bawat salita ay may bigat at bawat post ay may posibleng kapalit. Kung paano matatapos ang kontrobersyang ito, walang makakapagsabi. Ngunit isang bagay ang sinisiguradong matututunan ng marami. Sa panahon ng internet, ang respeto at pag-iingat ay kasing halaga ng kalayaan. Yes, tama po mga Kadaver Kads, no? Kailangan din syempreng mag-ingat, huwag padalos-dalos sa mga sinasabi at binibitawan dito sa mundo ng social media. So, grabe lang mga Kadaver Kads, di ba? Yung 2 taon or 6 na taon hanggang 12 taon pwedeng makulong once po na napatunayan po na ikaw ay naninirang puri sa iyong kapwa. Hindi lang po basta kapwa itong sila Bossing, sila Tito Soto, malalaking tao po ito at talaga naman pong may pwesto pa or katungkulan sa gobyerno, lalo na po si Tito Soto. Kaya grabe lang mga Kadaver Kads itong mga binangga, no, nitong si Anjo Eliana. So sana yung sorry niya nung nakaraan, sineryoso niya na, 'di ba? Kung makukulong lang din siya ng 12 taon mga Kadaver Kads, nako Anjo, medyo tagilid ka dito. Kasi mga Soto brothers ang iyong binangga. So nakakalungkot, ganito talaga ang kakahinatan niya mga Kadaver Kads. So paano, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.